Mga pangyayari sa politika, kalagayan sa ekonomiya, mga kaganapan sa entertainment at iba pang mga balitang pambansa. Pinas Update, maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa. Magdadalawang buwan na mula nang maisa publiko ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang kanilang hiwalayan, ay mainit pa rin ang mga usap-usapan kung ano ba talaga ang tunay na dahilan ng kanilang paghihiwalay. Mas tumindi pa na nagkaroon ng mga haka-haka na ng babae daw noon si Daniel habang sila pa ni Catherine. Narito ang mga detalye. Bernardo's cryptic post on Instagram. Naging palaisipan sa mga netizen nang in-unfollow ni Catherine si Daniel sa Instagram, pati na rin ang iba pang female showbiz personalities gaya nila Liza Soberano, Julia Barreto at Jillian Vicencio. At ngayon, dumagdag pa nga sa ingay ang cryptic post na nakakatandang kapatid ni Catherine na si Kay Bernardo ito ng January 12, 2024. Ang naturang post ay lubos na pinagkaguluhan at pinag-usapan sa iba't ibang sulok ng social media. Ang makahulugang post ni Kay ay ibinahagi niya matapos in-unfollow ni Catherine sa Instagram ang mga nasabing mga pangalan kabilang na ang ex-boyfriend nitong si Daniel. Ang nakakaintrigang post ni Kay ay naglalaman ng isang larawan ng maskara na may nakasulat na "We know what you did last summer." Dinagdag pa niya ang awiting "Say My Name" ng Destiny's Child sa larawan. Dumami ang espekulasyon ng mga netizen na mabasa ang may makahulugang caption ni Kay na naglalaman ng mga taong nakalipas na 2017, 2018, 2019, 2021, 2023. Kalakip ang claps, trophy, and masks emojis. Dugtong pa niya sa caption, "And the very first one that I know, 2014. Nanilakipan niya ng eyes emoji. Napansin din sa Instagram post ni Kay na nagbigay ng komento ang dalawa sa matalik na kaibigan ni Catherine, sina Trina Goytinco at Aris De Santos. Gumamit si Trina ng mga emojis na nagpapahayag ng inis, habang si Aris naman ay gumamit ng mga emojis na nagpapakita ng pagmamahalan ng dalawang tao na magkayakap. Hindi tiyak kung sino ang tinutukoy ni Kay sa kanyang post, subalit maraming netizens ang nagpapalagay na si Daniel ang tinatarget na kanyang palaisipang post na ito. Ayon sa ilan sa mga netizens, posibleng ang mga taong nakalagay sa caption ni Kay ay ang mga taon kung kailan umano'y nagloko si Daniel kay Catherine. Ayon naman sa ilang netizens, marahil ang mga taon na nakasulat sa caption ni Kay ay listahan ng mga taon kung kailan nagtaksil si Daniel kay Catherine. Isang Facebook fan page ang nangahas na lagyan ng mga pangalan ng mga ilang kilalang personalidad sa showbiz ang mga taong nabanggit ni Kay sa kanyang Instagram post. Ayon sa nasabing Facebook post, ang taong 2014 ay kay Jasmine Curtis. 2017 naman ay sa isang non-showbiz girl or model. 2018 ay sa asawa ni Patrick Sugi na si Ariel Garcia. 2019 kay Andrea Brillantes. 2021 ay kay Barbie Imperial at sa taong 2023 naman ay kinabibilangan nina Andrea, Jillian, Vietnamese model at isang Russian. Mababasa rin sa huling bahagi ng Facebook post na iba rin daw ang pag-unfollow ni Catherine kina Liza Soberano at Julia Barreto. Samantala, hindi ito ang unang beses na magpakawala ng makahulugang post si Kay sa social media matapos makipaghiwalay ang kanyang kapatid kay Daniel. Noong December 2023, unang nag-post si Kay tungkol naman sa karma. Jillian Vicencio. Isa sa mga unang pangalan na iniugnay sa hiwalayang Katniel ay ang kapamilya actress si Jillian Vicencio. Co-stars ang tatlo sa Too Good to Be True na pinagbidahan ng Katniel noon. Matapos makaladkad ang kanyang pangalan, agad naman dinipensahan ni Jillian ang kanyang sarili mula sa mga malisyosong haka-haka. Sa isang post niya sa X, sinabi niyang huwag siyang idamay sa issue ni Catherine at Daniel dahil hindi nga raw totoo ang mga lumalabas na mga chismis. Hiniling din niya na irespeto ang dalawa. Bukod sa Too Good to Be True, naging bahagi rin si Jillian ng 2023 film na A Very Good Girl kung saan bida si Catherine.
Noong 2019, sa isang interview, pinapili si Jillian kung sino ba ang pipiliin niya sa pagitan ni Daniel Padilla at James Reid. At ang pinili niya ay si Daniel dahil anya, dati daw si James ang gusto niya pero naging si Daniel na dahil magaling daw itong umarte. Inamin din niya na may crush siya rito at sobrang lakas nga raw ng appeal ni Daniel. Ariel Garcia. Nadamay rin ang asawa ng ex-PBB housemate na si Patrick Sugi na si Ariel Garcia sa kanyang breakup matapos siyang ituro ng ilang netizens na naging karelasyon di umano ni Daniel habang sila pa ni Catherine noon. 2 buwan na nakakaraan nang may nagpost sa Reddit ng isang blind item na nagsasabing may isang babae na tinatawag na mermaid na nakipaglandian at naging ka-sexual encounter ni Disco habang sila ay karelasyon pa ni Kay. Batay sa nabanggit na blind item, madalas raw ang pagtatagpo ni na Mermaid at Disco dahil pareho silang miyembro sa iisang barkadahan, ang Eat Squad. Maraming netizen ang nag-aakala na si Mermaid ay si Ariel na may parehong pangalan sa pangunahing karakter ng Disney film na The Little Mermaid. Sa kabilang banda, marami rin ang nag-assume na si Disco ay si Daniel at si Kay naman ay si Catherine. Ang tinutukoy na Eat Squad ay walang iba kundi ang Nguya Squad, ang grupo kung saan kabilang sina Daniel, Catherine, Ariel at ang asawa niyang si Patrick. Batay pa rin sa blind item, itinuturing na dahilan ng hindi pagsipot ni Daniel at Catherine sa kasal na Ariel at Patrick noong April 20, 2022 ang nabuong relasyon di umano kina Daniel at Ariel. Sa pamamagitan ng isang post sa X, mariing itinanggi ni Patrick ang mga haka-haka na ang kanyang asawang si Ariel ay isa sa mga dahilan ng pagkasira ng relasyon ni Daniel at Catherine. Ayon kay Patrick, hindi niya maunawaan kung paano napasama ang pangalan ni Ariel sa kontrobersya ng Catherine, lalo na't matagal na silang hindi aktibo sa industriya ng showbiz mula nang sila ay ikasal at magkaroon ng anak. Saad ni Patrick sa kanyang post, yung nanahimik kayo pero dinamay pa rin. Sige, kung masaya kayo dyan eh. Teka, papakain lang kami ng baby. Sa gitna ng mga usap-usapang bunga na paghihiwalay ng kanilang mga kaibigang sina Daniel at Catherine, iginiit ni Patrick na mayroon siyang isang katiyakan sa ngayon. Ang mga paratang sa kanyang asawa ay walang anumang batayan sa katotohanan. Anya, we don't know where all of this is coming from, but I can assure you guys, my wife has nothing to do with this. Yung di nila pag-attend sa wedding namin before, na clear na namin yung reason kung bakit hindi sila nakapunta. Min Phong aka Emma. May pahayag na rin ang Vietnamese non-showbiz girl na kasalukuyang nadadawit sa kontrobersyal na paghihiwalay ni Daniel at Catherine. Ang Vietnamese girl na ito ang itinuturo ng ilang netizens na lihim na nagkaroon o mano ng ugnayan kay Daniel noong 2023 habang karelasyon pa ni Daniel si Catherine. Noong Lunes, January 15, 2024 sa Instagram, nagpakilala si Emma at lumitaw. Sa kanyang post, mariin niyang pinabulaanan ng mga bintang na mayroon silang relasyon ni Daniel. Ipinaliwanag ni Emma na tahimik at payapa ang kanyang pamumuhay hanggang sa magkaroon ng biglaang pagbabago noong nakaraang taon. Ito ay nang siya ay simula ng usisain at kulitin ng mga fans ni Daniel at padalhan siya ng iba't ibang uri ng mensahe sa kanyang mga social media account. Sa hinala ni Emma, nagsimula siyang madawit sa issue ng paghihiwalay ni Daniel at Catherine matapos niyang personal na makilala si Daniel noong mabakasyon ito sa Vietnam kasama ang ilan nitong mga kaibigan. Ayon kay Emma, naganap ang kanilang unang pagkikita ni Daniel nang bumisita ito sa bar na pag-aari ng kanyang kapatid sa Vietnam noong 2023. Dahil alam niyang sikat na aktor si Daniel sa Pilipinas, nilapitan ni Emma ang grupo ni Daniel upang batiin si Daniel. Nag-usap lang daw sila saglit at pagkatapos nun ay umuwi na siya kasama ang kanyang kapatid na babae. Yun lang daw ang tanging interaksyon niya kay Daniel at wala nang iba. Itinanggi rin ni Emma na konektado siya sa isang Instagram user na may pangalang Johnny Moonlights na panay ang paglalike sa kanyang mga post. Hinala kasi ng ilang netizens na si Johnny Moonlights ay ang dump account ni Daniel sa Instagram. Ani Emma na alam niyang mahal ng Pinoy fans si Daniel dahil ganoon din ang nararamdaman niya sa mga artistang sinusuportahan niya pero mariing hiling niya na mangyaring maging sibilisado at magalang.
Nakiusap din si Emma sa mga taong nagpapadala sa kanya ng mga mensahe na maging mabuting tao. Sinabi rin niya na marami siyang natatanggap ng mga pagbabanta sa kanyang buhay at pati na rin sa kanyang trabaho. Pati na raw mga kaibigan at pamilya niya ay nakakatanggap ng mga spam messages mula sa mga galit na Kathniel fans. Sinabi rin niya sa mga ito na mga akusasyon ng mga ito ay walang kabuluhan, dahil walang patunay at lahat ay pawang haka-haka lamang. Sa huli, nakiusap sa publiko si Emma na tigilan ang pambabash sa kanya, lalo na't wala naman daw matibay na basihang may kinalaman siya sa pagkasira ng relasyon ni Daniel at Catherine. Kay Abad. Isa sa mga nakakagulat na aligasyon ay ang pagkadawit ni Kay Abad na kasal na ngayon kay Paul Jake at 13 years ang tanda kay Daniel. May blind item kasi na nagkaroon daw sila ng affair noon at nag-hotel daw sila ni Daniel. Sa gitna ng issue na ito ay nag-post naman si Kay sa kanyang IG story. Ang post ay shinare niya mula sa isang kaibigan na may dalawang babaeng nagchichismisan. Ang post ay para kay Kay kung saan nakatag siya at tinanong kung ano ang pinagchichismisan ng dalawang babae. May kanta ring Marites ni Madam Inuts ang post. Nang nirepost ito ni Kay ay sinamahan niya ito ng laughing with tears of joy emojis. Pinas Update. Maging updated sa balita upang maging makabuluhang mamamayan ng ating bansa.